Pinagtanggol ng isang musmos na batang lalaki ang isang kaawa-awang babae na gusto lamang sumakay sa loob ng bus. Ngunit pinapahiya ni manong driver. Pero walang mag-aakala kung ano ang katotohanan sa likod ng katauhan ng babae. Nang sumapit kasi ang kinabukasan, bigla na lamang merong isang mamahaling sasakyan ang pumarada sa harapan ng pinapasukang paaralan ng batang lalaki. Sa isang makulimlim at maulap na umaga, si Arthur at ang kanyang tatay na si Robert ay naghihintay na ng sasakyan na bus ng bata sa may bus stop. Ang sariwang hangin ng umaga na iyon ay nagdudulot para maging mapayapa ang pakiramdam ng dalawa habang sila ay tahimik na nag-uusap sa isa't isa sa gitna ng napakalaki at abalang syudad. Atentibo naman ang lalaking si Robert noong umaga na iyon na kung saan ay binibilinan niya na nga ang kanyang anak sa mga dapat nitong gawin dahil hindi nito masasamahan ang anak niyang si Arthur papunta sa eskwelahan dahil meron siyang isang importanteng job interview na naka-schedule. Arthur anak, naalala mo naman yung tinuro ko sa'yo, di ba? Hindi makakasama sa'yo ngayon si Papa kasi nga may job interview ako. Kaya tandaan mo, kailangan mong pumara sa bus stop malapit sa paaralan nyo. Yung pinakita ko sa'yo, naiintindihan mo ba? Mag-ingat ka ha. Nakatira tayo sa napakalaking syudad, baka maligaw ka. Pagpapaalala ni Robert na may pinaghalong pag-aalala at pagtitiwala sa kanyang anak. Habang ang musmos na bata namang si Arthur na nasa 9 na taong gulang pa lamang na mahahalata mo ng isang matapang na bata ay sinigurado naman ng kanyang tatay na magagawa niya ito ng mag-isa lamang. Ano ka ba Papa? 9 years old na po ako. Lumalaki na po ako. Sad nito nang may ngiti at sinusubukang itago ang pagkanerbiyos na nararamdaman niya sa unang biyahe niya sa kanyang buong buhay. Habang ang tatay niya naman na si Robert na mayroong napakalaking ngiti sa kanyang muka na mangiyak-ngiyak na nga rin ay hinaplos ang buhok ng kanyang anak. At sa ganitong mga pagkakataon, nakikita ni Robert na paunti-unti ay lumalaki na ang anak niya at tuluyan na nitong iniiwan ang kanyang pagkabata. Tama ka dyan, idol, saad ni Robert habang sinusubukan niyang panatilihin ang tono ng kanyang pagsasalita upang hindi mahalata ng bata na sobra siyang nag-aalala. Hanggang maya-maya pa, meron nang dumating na isang malaking bus sa kanilang harapan. Nagsisipasukan at naglalabasan na ang mga pasahero mula dito. O tignan mo anak, nandyan na yung bus mo, pag-anunsyo ni Robert habang sinusubukan ng kanyang musmos na anak na makapasok sa loob. Nagpaalam na sa isa't isa ang dalawa nang merong mahigpit na yakap at nangako sila na muli silang magkikita pagkahapon noong araw na iyon. Tuluyan na nga ring nakapasok si Arthur sa loob ng bus. Binayaran ang kanyang pamasahe at binati pa ang driver na merong nahihiyang boses. Good morning po. Habang ang tatay niya naman na si Robert ay pinapanood lamang ang bus na tuluyan ng makaalis. Pero sa katunayan niyan ay gumugulo sa kanyang isipan ng nararamdaman niyang pagkabalisa tungkol sa kanyang nalalapit ng interview. At umaasa din siya na sana'y magkaroon ng isang magandang araw ang kanyang anak para sa umagang iyon. Sa loob ng bus, ang batang si Arthur ay tuluyan na ngang umupo sa kasulok-sulukan ng sasakyan na para bang ito ang naging sentro ng mundo niya. Pinapanood niya ang mga tao mula sa kalsada at sa makulimlim na araw na iyon sa pamamagitan ng bintana na nasa kanyang gilid. Talaga namang lamon na lamon siya ng kanyang utak bilang isang bata. Napakaraming mga bagay ang nagpapatuwa sa kanya sa tuwing may nadadaanan siyang iba't ibang mga bagay na ngayon niya lamang mararanasan nang siya lamang mag-isa. Napansin rin ni Arthur na ang kanilang buong syudad ay may pinaghalo-halong kupas ng mga kulay mula sa mga gusali hanggang sa mga kalsada, habang napakaabala ng mga tao at napakaingay naman ng mga makina mula sa mga sasakyan. Ngunit ang tila ba ordinaryong araw na iyon ay tuluyang magbabago at mapapalitan ng isang paglalakbay na punong-puno ng pagkadiskubre at pagsubok para sa batang si Arthur. Habang nagpapatuloy ang bus sa pag-andar, hindi inaasahan ni Arthur kung anong sorpresang naghihintay sa kanya. Sa araw kasing iyon ay isang malaking pihit ng tadhana ang magaganap. Isa iyon sa mga bihirang pagkakataon
na tuluyang huhubog sa ating pagkatao at sa ating kapalaran. Wala siyang kamalay-malay na ang kanyang kabaitan ay tuluyang susubukin ng tadhana. Sa isang punto kasi, biglang huminto ang bus sa isang abalang istasyon at maya-maya pa ay makakapal na grupo ng mga pasahero nga ang nagsimula ng sumakay dito. Ngunit sa marami ng mga pasahero na ito, may isang nabubukod tangi, isang babae. Ang kanyang itsura ay tila ba ay napupuno ng pagkabalisa habang pumapasok siya sa loob ng sasakyan. Ang paraan niya kasi ng pagtitig sa kapaligiran ay para bang pagod na pagod siya habang sinusubukan niyang makipagsiksikan sa iba pang mga pasahero. Napansin din ni Arthur na para bang may hinahanap o tinitignan ng babae na ito na kung sino man. Ang kanyang mga mata kasi ay nagpapakita ng hindi matatawarang takot at isang napakalalim na pag-aalala na talaga namang mapapansin ng kahit na sinong taong tititig sa kanya. Para bang naliligaw siya o di naman kaya ay may malaking problema. Pero bago pa nga siya tuluyang makapasok ng bus, ay bigla siyang pinahinto ng driver. Lumalabas kasi na hindi pa pala siya nagbabayad ng kanyang pamasahe. Habang nag-aalinlangan pa, tahimik siyang bumulong sa driver na wala siyang pera pambayad ng ticket. Ang kanyang boses ay nanginginig-ginig pa at malinaw kung paanong naninigas siya habang napapahiya sa istasyon na iyon. Gayunpaman, ang driver ng bus na ito ay tila ba hindi maganda ang bungad ng kanyang araw at bigla na lamang itong napasigaw sa galit. Ang mga salitang binigkas niya ay masasakit at purong pang-aalipusta. Ano ibig mo sabihin wala kang pera? Eh di ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka na nga dito, babae ka. Nakakaistorbo ka lang eh. Ang paraan ng pagtataas ng boses niya ay napaka-brutal at umaalingaw-ngaw ito sa kabuuan ng sasakyan. Kaya naman maraming mga pasahero ang na-curious at nagbigay ng kakaibang titig sa babae. Habang ang babae naman na kitang-kitang sobra ng napapahiya ay nagsimula ng magmakaawa. Sinusubukan niyang ipaliwanag na kinikailangan niyang makapunta sa kanyang destinasyon. At masakit man para sa kanya, ngunit nangako siya ng puno ng sinseridad na magbabayad siya kung sakali mang makarating siya sa kanyang destinasyon. Sir, pakiusap po. Nangangako po ako sa inyo, pag nakarating na po ako doon, babalik po ako para bayaran kayo. Ngunit tila ba walang awa si manong driver noong araw na ito. Sa halip ay nagbato na naman ito ng mga masasakit na akusasyon at iba pang mga salita na lalo lamang nagpalala sa sitwasyon ng babae. Ano sa tingin mo sa akin, tanga? Sa tingin mo, papayagan kong sumakay ang isang basurang katulad mo dito sa bus ko ng libre lang? At sa tingin mo maniniwala pa akong babalik ka para bayaran ako? Hindi, di mo na ako mauuto. Yung mga taong katulad mo, ganyang klase, alam na alam ko yan. Lahat kayo mga scammer. Pagsigaw ng driver ng malinaw at malakas. Nagsimula na ngang tumulo ang mga luha sa mata ng kaawa-awang babae na tila ba ang dinadaluyan ng luha na ito ay nagiiwan ng isang matinding pamamahiya sa kanyang muka. Ang sitwasyon na ito ay lalo lamang lumala at naging tensyonado na kung saan halos aamba na nga ang driver para pisikal siyang puwersahin na umalis sa kanyang bus. Patayo na sana ang driver upang hawakan sa braso ang babae at paalisin ito. Samantala si Arthur na hanggang sa mga pagkakataon na iyon ay pinapanood lamang ang buong eksena ay nakaramdam na ng hindi pagkakomportable. Halos nangangati na siya sa kanyang napapanood. Kaya naman hindi niya natuluyan pang napigilan ng kanyang sarili. Alam niya at nakikita niya na wala ni isa sa mga pasahero doon ang gustong tumulong. Kaya naman siya na ang tumayo habang nagliliyab ng determinasyon ang kanyang mga mata at nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang baong pera sa araw na iyon. Ang pera na alam niyang pinagpaguran at pinaghirapan ng tatay niya para maibigay sa kanya. Gagamitin sana ito ni Arthur noong araw na iyon para makabili ng pizza sa kanilang paaralan na ilang linggo niya na ngang pinag-iipunan. Ngunit hindi niya kayang mabili. Gayunpaman, sa ganitong mga sitwasyon, wala siyang alinlangan. Inabandona niya ang sarili niyang kagustuhan para magpakita ng kabutihan sa iba. Habang naglalakad siya ng determinado, nilapitan niya ang driver at inilapag ang kanyang pera. Ito na po yung bayad. Pwede na po siyang makapasok sa bus. Saad ng bata na merong seryosong boses na talaga namang kakaiba, lalo na para sa kanyang edad.
Tinignan niya rin ang driver ng may nandidiring tingin. Pagkatapos iabot ang bayad, bumalik ang bata sa kanyang kinauupuan. Nakaramdam siya ng pinaghalong galit at pagmamalaki sa kanyang sarili. Galit siya dahil sa hindi makataong pakikitungo ng driver sa babaeng iyon. At pagmamalaki naman sa kanyang sarili dahil alam niyang ginawa niya ang nararapat na gawin. Pero hindi naman may tatanggi na ang kanyang maliit na puso ay merong napakalakas na pagtibok. Hindi dahil sa nawalan siya ng baon sa araw na iyon, ngunit dahil sa intensidad ng senaryo na kanyang kinaharap. Totoo namang isa lamang itong maliit na bagay, ngunit napakalaki naman ang ibig sabihin nito sa kung ano ang magiging pagkatao ng bata kung sakali mang dumating ang araw na lumaki na siya. Siguradong magiging isa siyang mabuting lalaki. At pagkatapos nun, nagpatuloy na sa biyahe ang sinasakyan nilang bus. Sa gitna ng makulimlim na umagang iyon, matapos ang pinakitang katapangan ng batang si Arthur, lahat ng mga pasahero sa bus na iyon ay sobrang nasurpresa at namangha. Kaya naman, napatahimik na lamang sila pagkatapos itong gawin ni Arthur. Pati ang driver ay hindi rin makapagsalita. Maging siya ay halos manigas rin sa katapangang pinakita ni Arthur. Habang nagpapalitan ng tingin sa isa't isa ang mga tao sa loob ng bus at nagbubulong-bulungan tungkol sa ginawa ng bata. Ang babae naman na pinayagan na ngang makapasok sa bus at ipagpatuloy ang kanyang biyahe, dumiretsyong umupo siya sa tabi ng batang nagligtas sa kanya. Ang kanyang mga mata ay namumugto pa rin naman, ngunit ngayon ay mahahalata mo na ang kasiyahan dito. Guminhawa na ang kanyang pakiramdam at punong-puno rin siya ng pagpapasalamat. Hindi ko alam bata kung paano kita papasalamatan, saad ng babae, habang ang kanyang boses ay nanginginig-ginig pa. Ang batang si Arthur naman ay nagpakita na naman ng kanyang pagiging matured na hindi mo aakalaing makikita mo sa ganitong edad. Kinuha niya ang dala niyang panyo mula sa kanyang backpack at ibinigay ito sa babae upang mapunasan ang kanyang mga luha. Walang anuman po. Wala naman po talagang karapatan ng kahit na sino na tratuhin yung kapwa nila ng ganun-ganun lang. Simpleng sagot naman ng bata sa kanya. Ibinahagi rin ng bata ang sarili niyang karanasan sa driver na kung saan ay dumating ang araw nang ang tatay niya naman na si Robert ay kinulang ng ilang pisong pamasahe. Naaalala niya kung paanong pagalitan ng driver ang tatay niya na kung saan ay pinapahiya pa nga ito ng walang pusong lalaki. Kaya naman, napilitan silang lumabas ng bus na iyon at maglakad pa uwi sa kanilang bahay. Nakikinig lamang ang babae sa kanyang kinukwento. Ang ekspresyon sa kanyang muka ay nagpapalitan lamang. Mula sa gulat, napapalitan ito ng kalungkutan. Ngunit giniit pa rin naman ng babae na gagawa siya ng paraan upang mapalitan at mabayaran ang pinakitang kabutihan ng bata. Habang nag-uusap pa nga sila, patuloy lamang ang pagbiyahe ng bus, na kung saan ay steady lamang ang galaw nito sa mga kalsada habang nadadaanan nila ang ilang mga gusali, tindahan at iba pang mga istasyon. Katulad ng mga ordinaryong routine, bumababa at sumasakay ang mga pasahero sa bawat istasyon na kanilang madadaanan at ang bawat mga pasahero na ito ay may kanya-kanyang buhay at istorya. Wala silang kamalay-malay sa kabutihang pinakita ng bata sa loob ng sasakyan na iyon. Naging maiksi lang naman ang naging pag-uusap ni Arthur at ng babae, ngunit punong-puno ito ng kahulugan. Hindi nga kalaunan ay pinaalam na din ni Arthur ang kanyang pangalan sa babae, na kung saan ay binigyan naman siya nito ng isang may hinhin ng ngiti. At hindi rin nagtagal, dumating na nga ang bababaan ng batang si Arthur. Tuluyan na siyang kumaway sa babae upang magpaalam, hanggang sa nakababa na siya ng bus at naglakad patungo sa kanyang paaralan. Pinapanood naman siya ng babae sa loob ng bus mula sa bintana, hanggang sa tuluyan niya nang hindi ito makita. Naaantig pa rin ang kanyang puso dahil sa kabutihang pinakita sa kanya ng bata. Ngunit habang naglalakad papalayo si Arthur, wala siyang kamalay-malay sa magiging epekto ng aksyon na kanyang ginawa. Ang babae kasing ito na nanatili sa loob ng bus at nakatitig sa bata ay hindi lamang isang ordinaryong tao at walang mag-aakala kung sino talaga siya. Nagkakamali kasi sila kung iisipin nila na isa siyang mahirap at walang tirahan na babae o di naman kaya isang scammer katulad ng sinasabi ng driver. Ang kanyang totoong identidad kasi ay talaga namang magpapanganga sa kahit na sinong makakakilala sa kanya.
lalong-lalo na ang driver at si Arthur. Pero habang nagpapatuloy ang bus sa kanyang ruta sa araw na iyon, ang mga pasahero naman na nakasaksi sa ginawang kabutihan ni Arthur ay hindi rin mawaglit sa kanilang isipan ang senaryo na kanilang natunghayan at wala silang kamalay-malay kung papaanong magiging isang maalamat na istorya ito pagdating ng araw. Nagpatuloy lamang si Arthur sa kanyang buhay bilang estudyante sa paaralan na kung saan ngayon nga ay gutom na gutom siya, lalo na't binigay niya ang kanyang pera. Naalala niya rin ang pizza na matagal niya nang gustong bilhin. Pero sa kabila ng gutom na nararamdaman niya, hindi naman siya nagsisisi sa ginawa niyang kabutihan dahil alam niya na iyon ang tamang bagay na dapat niyang gawin. Nang tuluyan na siyang makauwi sa kanilang bahay, agad niyang ikinuwento ang story niya sa bus sa kanyang tatay na kung saan atentibo namang nakikinig sa kanya si Robert. Ang mga mata ng tatay niya ay nagliliwanag na may pinaghalong pagmamalaki at punong-puno ng emosyon sa pinakitang kabutihan ng kanyang anak. Sigurado akong sobrang magiging proud sa iyo ng nanay mo, anak. Saad ng lalaki. Ang kanyang boses ay may pinaghalong tamis at kalungkutan. Mahigpit na niyakap ng lalaki ang kanyang anak at binuksan ang kanyang wallet. Pagkatapos ay inabutan niya ng 100 piso ang kanyang anak. O ito anak, sa'yo na muna to para makabili ka ng pizza kinabukasan. Pagkatapos may matitira pa sa'yo sa susunod na mga araw. Saad ng tatay niya. Napatalo naman sa kagalakan si Arthur at niyakap ng puno ng pagpapasalamat ang tatay niya. Maya-maya pa ay nagpatuloy na si Robert sa kanyang pagsasalita. Alam mo kasi anak, yung mga ginagawang kabutihan, dapat yan nabibigyan ng reward. Wika pa ng lalaki habang pinapanatili ang tono ng kanyang pagsasalita na magaan lamang at puno ng pag-asa. Sa kabila ng katotohanan na alam niyang sobrang halaga ng pera na iyon para sa kanya. Gayunpaman, wala silang kaalam-alam sa kung ano ang mas malaki pang reward na kanilang matatanggap dahil sa ginawang ito ni Arthur. Sa sumunod na araw kasi, tuluyan ng hinatid ni Robert si Arthur sa kanilang paaralan. Pero sa kasamang palad, ang job interview na pinuntahan ni Robert kahapon ay hindi nagtagumpay. Nakatanggap kasi siya ng text na hindi siya nakuha sa trabaho bilang isang delivery man dahil mas kinonsidera ng kumpanya ang iba pang mga empleyado na mas bata sa kanya. Sa kabila ng katotohanan na nasa 37 taong gulang pa lamang siya. Nagdulot ang balita na ito sa kanya para tuluyan siyang malungkot at mag-alala sa kung paano niya nasusuporta ng kanyang anak, lalong-lalo ngayon na kinikailangan niya ng trabaho higit pa man. Matapos kasi ang pagkamatay ng kanyang asawa, sobrang nabalisa at na-depress si Robert. Noong mapagkakataon na iyon, nasa 3 taong gulang pa lamang ang kanyang anak at ang sumunod na 6 na taon sa kanilang buhay ay punong-puno ng paghihirap at walang kasiguraduhan sa kanilang buhay. Kung ano-ano na kasing pinasukan na trabaho ni Robert, hindi niya na nga rin pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo para sana makakuha siya ng degree sa automation engineering. At sa halip ay ginugol niya na lamang ang kanyang mga oras sa pagpapalaki kay Arthur. Pero nung umaga na iyon, matapos niyang maihatid ang bata sa kanyang paaralan, nakipag-usap si Robert sa principal tungkol sa pinansyal na sitwasyon nila ng kanyang anak. May natatanggap kasing scholarship si Arthur sa pribadong paaralan, ngunit malapit na itong matapos. At dahil wala nang kasunod na scholarship at wala rin namang stable na trabaho si Robert, kinatatakot ng lalaki na baka hindi na nakaya pang mapag-aral ang kanyang anak sa paaralan na iyon. Gayunpaman, habang ang batang si Arthur ay umuupo na sa kanyang silid sa paaralan at nakikipag-usap naman ng tatay niya tungkol sa pinansyal na aspeto ng kanilang buhay sa principal, isang napakaganda at garang Mercedes na sasakyan ang pumarada sa tapat ng paaralan. Agad itong pinagbuksan ng establishmento at may isang napakarangyang tao ang lumabas mula sa sasakyan. Ang babaeng iyon ay ang kaparehang babae na tinulungan ni Arthur sa bus kahapon. Ang paglabas ng babae na iyon sa mamahaling sasakyan ay isang kilos na nagpapakita ng kanyang pagiging elegante at pagiging misteryoso. Ang kanya kasing eleganteng itsura at sopistikadong pananamit ay nagdulot para makuha niya ang atensyon ng lahat sa paaralan na iyon. Talaga namang kabaliktaran ito sa imaheng pinakita niya noong nasa bus siya kahapon at tinutulungan ni Arthur.
Naglakad ang babae papunta sa reception desk at ang bawat kilos niya ay makikitaan ng pagiging elegante at mayaman. Kaya naman maraming mga tao ang nagustuhan siya at tuluyang na-curious sa totoo niyang pagkatao. Habang tinatanong niya kung nasaan si Arthur at kung saan ito nakatira, mapapansin ang pagmamadali sa kanyang boses na para bang gusto niya nang makita ang bata na ito na nagpakita sa kanya ng isang nakakagulat na kabutihan. Habang ang paaralan naman na pinoprotektahan ng kanilang mga estudyante ay nag-aalinlangan na sabihin ng mga impormasyon tungkol kay Arthur dahil hindi naman nila alam kung ano ang gusto ng estrangherong ito sa bata. Pero nagkataon naman na naroroon si Robert upang kausapin ang principal tungkol sa pinansyal nilang aspeto. Kaya naman naging mas madali ang proseso ng mga pangyayari. Maswerte po kayo, ma'am. Nandito po pala yung tatay ni Arthur. Gusto niyo po ba siyang makausap? Kasi hindi po talaga namin pwedeng ibigay ang kahit na anong pribadong impormasyon tungkol sa aming estudyante. Saad ng empleyado sa kanya habang nagpapakita ng malaking respeto sa babae. Yes, of course. Please call his father na lang. Maghihintay na lang ako dito. Pakikiusap naman ng babae na punong-puno ng pagpapakumbaba. Makalipas ang ilang minuto, si Robert na may ekspresyon sa kanyang mukha ng pag-aalala at kuryosidad ay tuluyan na ngang nakita ang babae. Nang makita niya pa lamang ito, hindi makapaniwala ang kanyang isipan. Napakaganda ng babae na ito. Ang kagandahan ng babae ay tila ba'y nagliliwanag sa kapaligiran. Mr. Robert, anunsyo ng receptionist sa kanila. Ito pong si ma'am, ang sabi niya po, tinulungan daw po siya ng anak niyo kahapon sa may bus at gusto niya po kayong makausap. Nang marinig ito ng lalaki ay nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Hindi lamang dahil sa kanyang pagkasorpresa, pero dahil naalala niya ang istorya ni Arthur tungkol sa isang kaawa-awang babae na tinulungan nito sa may bus. Talaga namang hindi sumasakto ang mga pangyayari dahil ang buong akala niya ay isang pulubi ang tinulungan ng kanyang anak, hindi isang Diyosa na nakikita niya sa kanyang harapan. Nagpakilala naman ang babae sa kanya. Hello po, Sir Robert. My name is Maggie. At pagkatapos ay nagsimula niya ng ikwento ang naging interaksyon niya sa batang anak ni Robert na kung saan ay punong-puno nga siya ng pagpapasalamat at admirasyon sa musmus na bata. Ang boses at paraan ng pananalita ng babae ay tila ba isang magandang musika sa pandinig ng lalaking si Robert na atentibo lamang na nakikinig. Ang bawat mga pangungusap na binibitawan niya ay lalo lamang nagdudulot para mas lalong maging proud si Robert sa kanyang anak. Sobrang gentleman ni Arthur. Binigyan niya pa nga ako ng panyo niya at binayaran niya ang ticket ko. Napakabata niya pa pero napakalaki na ng puso niya. Saad ng babae na punong-puno ng emosyon sa kanyang boses. Maya-maya pa ay tuluyan nang umalis ang dalawa sa reception at nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap sa may hardin ng paaralan. Ang kanilang naging pag-uusap ay natural lamang. Tahimik ito, ngunit komportable sila sa isa't isa. Habang naglalakad, nagbahagi ang babae ng kanyang intensyon na tulungan ng batang si Arthur. Pinaliwanag niya ang importansya ng edukasyon at kung papaano siyang naaantig sa sitwasyon ni Robert at ng kanyang anak. Dahil naikwento pala sa kanya ng receptionist kung ano ang pinoproblema ng pamilya ni Robert at Arthur habang naghihintay siya sa pagdating ng lalaki. Alam mo kasi sir, napakahirap nang makakita ng ganong mabuti at matapang na klase ng tao sa ganitong mga panahon. Kaya masasabi ko talagang espesyal yung anak mo. At ikaw naman sir, napaka galing mong tatay dahil pinalaki mo siyang ganoon. Saad ng babae habang tinititigan sa mga mata nito ang lalaki. Maya-maya pa ay nagbigay na nga ng offer si Maggie na tuluyang makapagpapabago sa kanilang mga buhay. Sir, I'd like to pay for your son's education. Gusto kong ako nang magbayad sa pag-aaral niya. Maliit na paraan lamang to para mabayaran ko yung kabutihan na pinakita niya sa akin kahapon. Nang sabihin nito ng babae ay halos hindi makapagsalita si Robert. Ang kanyang utak ay nahirapang iproseso ang kabutihang sinasabi ni Maggie at ang magiging epekto nito sa kinabukasan niya at ng anak niyang si Arthur. Sinubukan pang tanggihan ng lalaki ang offer ni Maggie.
dahil sobra itong naantig at nasorpresa. Hindi ko po pwedeng tanggapin yan. Sobra po yun, saad ng lalaki. Pero nagpumilit naman ang babae. Ang kanyang determinasyon ay talaga namang mahahalata sa bawat mga salitang binibigkas niya. Please, Robert, ginigiit ko to. Kasi deserve mo naman to at deserve to ni Arthur. Tuluyan na ring nalaman si Maggie ng kanyang emosyon at gustong gusto niyang pasalamatan ng mag-ama. Hanggang tuluyan na ngang sa wakas ay pumayag na ang lalaki. Nagsimula nang tumulo ang mga luha sa kanyang mata habang halos mapalood siya sa may hardin ng paaralan. Thank you. Maraming salamat talaga. Maraming salamat. Wika niya ng paulit-ulit. Ang bawat mga salita ay isang malaking pagpapaalala ng kagalakan na kanyang nararamdaman. Sa gitna ng hardin na iyon, habang nakapalibot ang mga bulaklak at sa ilalim ng isang maaliwalas na langit, ang simpleng pagpapakita ng kabutihan na ginawa ni Arthur ay nagkaroon ng isang malaking ganti sa kanya na talaga namang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Maya-maya pa ay naupo ang dalawa sa may upuan sa ilalim ng isang puno. Napakapayapa at tahimik ng kapaligiran habang nagkaklase ang mga estudyante sa kanilang mga silid. At dito ay tuluyan ng ang kinwento ng babae ang kanyang istorya. Ang kanyang bawat mga salita ay nagbubunyag ng realidad na talaga namang halos sa mga pelikula at libro mo lang makikita. Ang buong pangalan niya ay si Maggie Richter at anak siya ng isang CEO ng mamahaling mga sasakyan. Ang pangalan ng tatay niya ay si August Richter. At kahapon ng umaga na iyon, bago tuluyang sumikat ang araw, walang kamalay-malay ang mga tao na naging biktima pala si Maggie ng pangkikidnap sa araw na iyon. Piniliwanag niya kung papaanong dahil sa kakaunting swerte at determinasyon nagawa niyang makatakas mula sa sasakyan ng masasamang mga tao na kumidnap sa kanya, na kung saan ay desperado niyang tinakbo ang buong syudad. At nang tuluyan na nga siyang makatakbo papalayo, patuloy pa rin siyang nababalot ng takot. Habang abala rin naman ang mga tao sa kanilang mga trabaho, agad siyang dumiretso sa unang bus na kanyang nakita. Wala na siyang kahit na anong pera o pagmamay-ari ng mga pagkakataon na ito dahil nakuha na ng mga kriminal. Nababalot na lamang siya ng takot at pag-aalala. Habang kinikwento ito ni Maggie, mababaka sa kanyang boses ang panginginig at takot na nararamdaman niya noong mga pagkakataon na ito. Nakikinig lamang si Robert sa kanya. Nang bawat mga salita ay nagbibigay kay Robert ng pagkakataon na mas lalo lamang makilala ang babaeng nasa harapan niya. Nang tuluyan na nga siyang tulungan ni Arthur, nagawa niyang maalala ang lokasyon ng eskwelahan na pinagbabaan ng bata at naging determinado nga siya na mabayaran ang kabutihan na pinakita ni Arthur. At pagkatapos nun, nang tuluyan na akong makababa ng bus, agad kong tinawagan yung tatay ko. Tapos nagawa niya naman kagad akong ma-rescue. Nga pala, yung mga kidnapper na sumubok dukutin ako, nagawa rin yung mahuli sa pamamagitan ng mga security camera sa syudad. Kaya ngayon siguradong ligtas na ako at malayo na ako sa kapahamakan. Nang malaman ni Robert ang kanyang buong istorya, nag-iwan ito ng isang malaking pagkagulat sa lalaki. Sobra siyang nagugulimahanan at namamangha rin sa parehang pagkakataon dahil hindi niya inakala na ganito pala tatakbo ang kapalaran para sa dalawang magkaibang tao, na kung saan ay nagkaroon ng koneksyon ang buhay ng anak niya sa buhay ng babae na ito sa pinakamakahulugang paraan na pwedeng mangyari. Habang nag-uusap sila, ay bigla namang dumating sa may playground ang batang si Arthur. Doon ay nakita niya ang kanyang tatay at si Maggie na nakaupo. Agad na lumigaya ang kanyang muka at nasorpresa nang makita niya ang babaeng tinulungan niya kahapon. La ate, ikaw po yung babae kahapon sa bus ah. At nang marinig naman ng bata ang buong istorya ni Maggie, sobra siyang nagulat. Hindi siya makapaniwala kung anong klaseng pagliligtas ang ginawa niya para sa babae na iyon kahapon. Maya-maya pa ay inimbitahan sila ni Maggie sa isang restaurant na kung saan ay pinangako niya na makakakain na si Arthur ng pinakahinihintay niyang pizza na ilang araw niya nang pinaglalawayan na makain. Napatalo na naman si Arthur sa kagalakan. Natawa naman si Maggie dahil naaantig ang puso niya
sa pagiging inosente at mabuting bata ni Arthur. Matapos ang pagkain na iyon, makalipas pa ang ilang mga panahon, nagkaroon ng isang matibay na pagkakaibigan sa pagitan ni Maggie at Robert. Napapadalas na nga rin ang pagbisita ng babae sa kanilang bahay, na kung saan nagdudulot ang kanyang presensya ng panibagong kasiyahan at kagalakan sa buhay ng magtatay na si Arthur at Robert. At nang madiskubre naman ni Maggie na tumigil sa pag-aaral ang tatay ni Arthur na si Robert, agad niyang kinausap ang kanyang tatay, na kung saan ay agad silang binigyan nito ng panibagong oportunidad na matapos at makompleto na ni Robert ang kanyang pag-aaral at tuluyan ng maging isang engineer sa kanilang mamahalin na car company. Tuluyan nang nagbago ang buhay ng lalaki na iyon at ng kanyang anak sa paraan na talaga namang hindi nila inaasahan. Ang pagpapakita ng kabutihan ng bata sa loob ng bus na iyon ay tuluyang nakapagpabago, hindi lamang sa buhay niya, kundi maging sa buhay ng tatay niya. Dahil ilang mga buwan pa ang makalipas, ang pagkakaibigan na nabuo sa pagitan ni Robert at Maggie ay tuluyang lumalim at na-inlove na nga sila sa isa't isa. Ngayon, nagkaroon na si Arthur ng panibagong nanay na matagal niya nang pinapangarap. Silang magkasama ay bumuo sila ng pamilya. Nagkaisa sila hindi lamang sa pamamagitan ng pagmamahalan, ngunit maging sa realisasyon na ang kabutihan at awa ay magdudulot ng napakalalaking epekto sa ating buhay. Ang kanilang istorya ay isang buhay na patunay na ang simpleng pagpapakita mo ng kabutihan ay pwedeng makapagdulot ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Magpapahantig ito sa puso ng marami at babago nga rin ito sa sarili mong kapalaran. Kaya kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.